May kakalikutin na naman tayo guys, isang dist pan. Bago natin kalikutin, nagpapa-shoutout si Ma'am Cindy Aliman, Tom Borelio, May Warfel Borlasa, Christina Vergantin, at saka si Ma'am Caridad, yung teacher ng anak ko na may-ari nitong dist pan na kakalikutin natin. Ayan, maraming salamat guys sa panonood ng mga video natin. Huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at pa-click na rin ng notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, kalikutin na natin siya. Tara! Baklasin muna natin yung frame niya mga kalikot at saka yung kanyang fan. Kasi sabi ni ma'am nakatanggal siya. Nakatanggal nga. Yan, bago natin i-test. Ayan, nakatanggal yung kanyang fan. Tapos dito sa side natin may pinding tayong flat screen TV. So, hinihintay pa natin yung kanyang piyesa. Freewheeling naman siya. Ayan, mukhang maalog oh. Yung shafting bushing niya mukhang may problema. So try muna natin or saksak muna natin sa kuryente. So number 1 natin. Ayan, mukhang hindi nagpa-function yung kanyang motor. So parang may problema sa kanyang motor. Nabuksan na natin yung back cover niya. Ayan, sobrang dumi. Bali tatanggalin na lang natin yung mismong motor niya. So kapag nagkakating kayo guys ng wire, magtitira kayo ng color coding or yung kulay ng wire dito sa kanyang switch. Nabaklas na natin yung motor mga kalikot. Tapos may putol siya na dalawang wire. Tapos itong isa, ayan oh, mukhang sunog na. So mukhang may problema na nga sa kanyang winding. Ayan oh, itim na tong isang wire. So papalitan na talaga to ng motor. Bali kausapin muna natin guys yung may-ari kung gusto niyang papalitan ng motor. So update ko na lang kayo mga kalikot. Tapos may problema rin pala sa kanyang bushing shafting. Ayan oh, maalog siya. Tapos dito sa bandang likod may groove na yung shafting niya. So malamang pati yung bushing niya may tama na rin. So update ko na lang kayo mga kalikot kung ano yung decision ng may-ari. The next day. Update tayo mga kalikot dito sa ginagawa nating electric pan na dist pan. So nakabili na tayo guys ng bagong motor niya. Tapos pinalitan na rin natin guys yung bushing shafting. Bago na siya. Lilinisan ko muna siya mga kalikot. Tapos ikakabit ko na yung dalawang bushing na bago. So update ko na lang kayo mamaya mga kalikot kapag natapos na natin siya nalinisan. A few moments later. Natapos na natin nalinisan mga kalikot yung kanyang housing. Ilalagay na lang natin yung dalawang bushing mga kalikot, yung bago. Yan. Nakabit na natin guys yung isang bushing. So ganyan siya. So i-share ko rin sa inyo kung paano magkabit ng lock ng bushing. So ito yung mahirap kasi mga kalikot. So kailangan na ilagay na natin yung pum niya dito sa gilid, tapos ilagay na natin yung bushing. So ang diskarte nito guys, straight nyo muna siya. Ayan. Tapos balikuin natin yung kada gilid. Ayan. Baluktutin natin siya para mas madali natin maipasok. Ayan. Ganyan. Ayan, baluktutin natin yung side to side. Yan, pagdating naman sa loob yan, didiretso rin yan kapag pinukpok natin. So ganyan siya, yan. So ilagay muna natin yung pinakatulis niya dito. Yan.
Tapos gamit lang tayo ng flat screwdriver para maipasok yung binaluktot natin. Kasi pag straight yan mga kalikot, mahirapan lang kayo pag straight yung pagkalagay natin. Kailangan na baluktutin talaga yung kada gilid. Yan, ganyan siya. So dahan-dahanin natin na ipasok yung lock nya. Yan. So kung hindi nyo kaya na kamay lang, pwede nyo naman pukpukin. Ayan na nakapasok na siya. So pukpukin na natin, medyo matigas na. Ayan, naipasok na natin yung lock. So ganun lang mga kalikot. Ayan. So bali ipe-press ko na lang ulit yung kada gilid para intact yung ating bushing, nakalapat ng maigi. Ayan. Ayan, so okay na siya mga kalikot. So ganun lang yung pagkabit ng bushing. So baluktutin nyo lang yung kada gilid ng lock nya. Tapos unahin natin yung patulis na bahagi para maipasok ulit yung binaluktot natin dito sa side. Tapos ang pagtanggal naman ng bushing mga kalikot, pukpukin nyo lang dito pag tinanggal nyo yung lumang bushing nya para lumabas yung bushing dito sa kabila. Tapos kapag tanggalin nyo naman yung lock, so kailangan may pang sikwat kayo na ganito. Tapos sikwatin nyo lang dito. Yan, dahan-dahan. Iwasan nyo lang na mabali yung kanyang lock. Yan. So ganun yung ginawa natin mga kalikot. Ilagay na natin yung spacer nya. Yan. Kapag bumibili kayo ng motor mga kalikot, kung may tester yung pinagbibilan nyo, testerin nyo muna siya bago bilhin. Kasi mamaya niya nakauwi na kayo, may problema pala yung binili nating motor. Dito naman guys, yung diskarte naman dito, yung katulad nito mga kalikot, mahirap ipasok sa butas doon sa may guide. Yan. Yan, katulad niya hindi siya lapat. So dapat ganito. Ayan, lapat na lapat yung guide niya. So check nyo lang dito guys, baka ublong na yung butas. So kung may long nose kayo, ayan, ganito nyo siya. Ayan, para mag circle lang siya, para bumilog. Ayan hindi pantay yung pagka-circle niya, parang oblong. Ayan, ganito natin siya para bumilog siya. Ayan. So ganun din dito sa kabila, kung nahirapan kayong ipasok sa guide niya, ganito nyo siya. Ayan, para bumilog yung butas. So ganun lang mga kalikot, para mas madali natin ipasok sa kanyang guide. Katulad nito mga kalikot. Ayan. So lapat na siya, hindi katulad kanina, hindi siya balance. So ganun lang. So kapag nilapat rin natin tong isa, so ganun rin yung gagawin natin. Bali i-balance ko muna mga kalikot yung bushing shafting nya. Yan. Check natin kung okay yung balance ng stator at saka yung kanyang rotor. Ayan, mukhang pantay naman pero may kunti lang. Maglalagay na lang tayo ng washer nya. Medyo bawasan natin mga kalikot yung kanyang spacer, kasi gusto kong maglagay ng washer dito sa harap, para kapag yung spacer lang kasi yung nakalagay, mabilis kasi matunaw to kapag nainitan. Bali ito yung ilalagay nating washer, yung hard plastic siya. Ayan madulas. Kasi pag rubber, kapag umiikot, hindi siya madulas, masyadong makapit. Mas maganda kapag hard plastic, mas madulas yung ikot niya. Yan. Unang ibabalance natin yung bandang harap na bushing. Ayan, sakto na siya.
Ang isusunod naman natin i-balance mga kalikot yung bandang likod. Ayan. Check natin kung mahigpit siya or malaki yung awang. Maglalagay tayo ng washer ulit. Check natin kung maluwang siya or mahigpit. Ayan, katulad nito. Sobrang laki ng awang niya. So maglalagay tayo ng washer dito sa bandang likod. Ayan. Bali unahin muna natin na i-balance yung nasa harap bago dito sa likod. Nagdagdag tayo ng 2 washer sa bandang likod. Masyadong mahigpit. Magbabawas tayo ng isa. Ayan. Bali binawasan natin ng isang washer. So check natin kung mahigpit pa siya. Ayan, so sakto na lang to mga kalikot to. May kunting play. Ayan. So okay na yan. Okay na siya mga kalikot, na balance na natin. Bali lalagyan ko na siya ng oil, tapos screw ko na siya. Tapos okay na siya mga kalikot. Assemble na lang natin doon sa kanyang frame. Tapos yung dating gearbox niya mga kalikot, ayan o, natunaw siya sa sobrang init. So may scrap naman tayo. Ito na lang yung ilagay natin. Ayan o. Aluminum siya, hindi siya plastic. So hindi naman natin to ginagamit. Ito na lang yung ikabit natin dyan, kahit hindi na natin pabayaran. Ito kasi ayan o, malapit nang mabasag, tapos tunaw siya, ayan, or nalusaw. Ito kasi ayan, pinaghihingi ko rin to minsan sa mambubuti. Minsan kasi yung mga mambubuti, pinupunta nila sa bahay kapag okay pa yung, or maganda pa yung isang electric pan. Tapos kinakahoy ko yung mga ganito, tapos yung mga ibang parts. So linisan ko muna siya mga kalikot, tapos dito natin ilalagay. Ito yung ipapalit natin. Tapos check rin natin mamaya kung okay yung capacitance ng kanyang capacitor. Much later. Ilagay na natin yung bagong gearbox niya. Ayan, so maganda na siya. Pure na aluminum yung gearbox niya. Ayan. Bali ibibigay na lang natin to kay ma'am kasi teacher naman siya ng anak ko. Hindi naman natin to ginagamit, at saka kinahoy lang natin to sa ating mga scrap. Check naman natin yung kanyang capacitor kung okay pa yung capacitance niya. Ayan, so okay pa naman 1.5. Ayan. So okay pa itong kanyang capacitor. Sakto na sa 1.5 yung nare-reading natin sa tester. Hinang na natin yung wire ng capacitor. Ayan, lagyan natin ng shrink tube. Ako kasi guys, hindi ako gumagamit ng electrical tape kasi pag uminit, malulusaw yung pandikit niya, mabilis matanggal. Hindi katulad nito, pag pinainitan mo, kakapit na kaagad.
problema lang dito mga kalikot, ayan bitin yung wire nya. Ayan. So dugtungan natin siya. May mga sobra naman ako dito na galing rin sa electric pan. So dugtungan ko muna siya mga kalikot. Testerin na natin siya mga kalikot, yung kanyang power cord. Number 1 natin. Ayan, may reading sa ating tester. Number 2. Number 3. Ayan, yung number 3. So, ibig sabihin, okay na yung speed niya. Ngayon, testerin natin guys kung shorted siya sa body ng kanyang casing. Yan, lagi natin i-test para baka grounded siya. So, makukuryente yung may-ari. Yan. So, wala naman. Try na natin number 1. Ayun. Try natin number 2. Number 3. Ayan. So, assemble ko na lang yung mga frame niya mga kalikot. Natapos na natin siya na assemble mga kalikot. Nakabit na natin yung mga frame niya. Ayun, may pahabol ulit tayo na isang electric fan din. Disc fan. Try na natin siya mga kalikot. Ayun, ang lakas oh. So, okay na siya mga kalikot. Ayan, ang mga pinalitan natin guys, pinalitan natin ang bagong motor. Tapos pinalitan rin natin yung bushing shafting. Tapos free na lang natin ibibigay yung gearbox kasi teacher naman ng anak ko yung may-ari nitong ginagawa nating electric fan mga kalikot. Tapos pinalitan rin natin yung lock ng fan niya kasi lost thread na, hindi na kumakapit. So may scrap naman tayo dyan, pinalitan na lang natin para malinis siya. So yun lang yung mga pinalitan natin guys. Maraming salamat guys sa panonood ng mga video natin. Hanggang dito na lang yung video natin para dito sa inaayos nating electric fan. Huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at paklik na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So muli, maraming salamat. Ingat kayong lahat. God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.